Hi, ito ang Recap Tayo Movie. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang South Korean na pelikulang pantasya na tinatawag na Vanishing Time, A Boy Who Returned. Spoilers ahead. Mag-ingat at alagaan ang sarili. Sa simula ng pelikula, isang psychiatrist ng mga bata ang nag-i-interview sa isang batang babae na nagngangalang Surin. Kitang-kita ang kaba ni Surin nang ilagay ng doktor ang isang kamera para i-record ang interview. Hiniling ng doktor na ikwento niya ang kanyang kwento mula sa simula. Sinimulan ni Surin ang kwento sa pagsasabing ikinasal ang kanyang ina kay Dokyeon ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng kasal, pumanaw ang kanyang ina at mula noon, si Surin ay nanirahan kasama si Dokyeon. Si Dokyeon ay naitalaga sa isang construction site sa isang isla na tinatawag na Wano, kaya't kailangan nilang lumipat doon. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, hindi naging tunay na masaya si Surin. Hindi siya masyadong nagsasalita at hindi niya gusto ang kanyang amain. Siya ay ipinasok sa isang bagong paaralan sa isla kung saan may pagkakataon siyang makipagkaibigan, ngunit mas pinipili niyang mag-isa. Kailangan magtrabaho ng kanyang amain sa gabi bilang pinuno ng isang tunnel construction site. Dahil sa mga pagsabog na nagaganap sa konstruksyon, ipinagbabawal ang mga residente ng isla na pumasok sa construction area. Isang gabi, binabasa ni Surin ang mga komento sa kanyang blog tungkol sa isang wormhole. Nang mamatay ang kanyang ina, nais ni Surin na tumakas sa mundo, at habang nagsasaliksik ng mga paraan upang gawin ito, nagsimula siyang magkaroon ng interes sa wormholes, mga supernatural na nilalang, at iba pa. Nakikipag-usap siya sa mga tao sa internet tungkol sa mga ganitong paksa kahit sa computer ng paaralan. Aksidenteng iniwan niyang bukas ang kanyang computer na nagbigay daan sa kanyang mga kaklase na mabasa ang kanyang mga komento at pagtawanan siya. Habang pauwi, nakilala ni Surin ang isang batang nagngangalang Sangmin na nakatira sa isang ampunan. Nagpakilala si Sangmin at sinubukang makipagkaibigan kay Surin pero hindi siya pinansin ni Surin. Kinabukasan sa tanghalian, nakita ni Surin sina Sangmin at ang kanyang mga kaibigan na pinag-uusapan ang kanyang blog tungkol sa wormhole. Sinabi ni Sangmin na nakapasok siya sa ibang dimensyon matapos itong basahin. Sa araw na iyon, sinundan ni Sangmin si Surin pauwi. Nang tawagin siya, sinabi niyang naniniwala siya sa lahat ng isinulat niya sa blog. Dahil sa kanilang parehas na interes sa supernatural, naging magkaibigan sila. Nagdevelop si Surin ng sariling alpabeto para makipag-usap kay Sangmin ng lihim. Ginagamit nila ito araw-araw upang mag-iwan ng mga tala sa diary ni Surin. Araw-araw pagkatapos ng klase, naglilibot sila sa bayan upang maghanap ng mga multo. Sa isa sa kanilang mga ekspedisyon, dinala ni Sangmin si Surin sa isang abandonadong kahoy na bahay sa kagubatan. Inexplore nila ang bahay at nag-usap ng matagal habang nag-ukit sa mga wax block. Nagsimulang mahulog ang loob ni Surin kay Sangmin. Bigla niya itong hinalikan na ikinagulat ni Sangmin. Isang araw, nakita ni Surin sina Sangmin at tatlo sa kanyang mga kaibigan na nagbabalak pumunta sa construction site upang panoorin ang mga pagsabog. Sumama siya at ang mga bata ay dumaan sa kagubatan upang hindi makita ng mga matatanda. Nang tumawid sila sa bakod patungo sa site, isa sa mga bata ang natakot at tumakbo pauwi. Ang apat na natitira ay nagkubli sa likod ng isang bangin na naghihintay, ngunit nadismaya ng walang pagsabog na naganap. Habang naglalakad sa gubat, nakakita sila ng isang maliit na kuweba. Nagpasya silang pasukin ito at pumasok isa-isa. Sa huli, nakita nila ang isang maliwanag na kumikislap na bagay na nakalubog sa tubig sa dulo ng kuweba. Inakala ni Surin na ito ay isang meteoroid. Si Sangmin ang nagboluntaryong sumisid sa tubig upang kunin ang bagay. Nang mailabas na ito sa tunnel, tumigil ito sa pagkinang. Napansin ng mga bata na mukha itong itlog. Isa sa kanila na nagngangalang Teshik ang nagsabing baka pagmamayari ito ng isang time goblin. Kwento ng kanyang lolo, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, lumilitaw ang isang kuweba sa kabundukan kung saan nakatira ang time goblin. Sino mang pumasok sa kuweba ay lalabas bilang isang mas matandang tao. Hindi naniwala ang ibang mga bata dahil hindi sila tumanda. Natuklasan ni Surin na nawawala ang kanyang hairpin na regalo ng kanyang ina. Bumalik siya sa kuweba upang hanapin ito habang binabantayan ng mga lalaki ang itlog. Natagpuan niya ang kanyang pin ngunit napansin din niyang ang kumikislap na itlog ay bumalik sa tubig. Nalilito, lumabas siya at nakita niyang nabasag na ang itlog at nawawala ang kanyang mga kaibigan. Hinahanap niya sila sa buong gubat hanggang sa dumilim. Sa huli, naligaw siya sa gubat at kinailangang magpalipas ng gabi doon. Kinabukasan, isang pulis ang naghahanap sa mga bata sa gubat. Si Detective Ann ang namuno sa investigasyon. Agad na natagpuan ng pulis si Surin na walang malay sa gubat. Sa kabutihang palad, siya ay buhay at maayos. Sa ospital, tinanong siya ng detective kung ano ang nangyari sa ibang mga bata at sinabi niya ang lahat tungkol sa kuweba at ang kumikislap na itlog. Hindi naniwala ang detective at ang mga matatanda sa kanyang kwento. Dinala pa niya sila sa gubat upang ipakita ang kuweba ngunit hindi nila ito nakita. Parang naglaho ito matapos ang gabi ng kabilugan ng buwan. Pagkatapos, ipinabatid sa detective na natagpuan ang bangkay ng isa sa mga nawawalang bata, si Jaywalk, sa ilalim ng lupa sa isang beach 20 kilometro ang layo mula sa bayan. Napatunayang ang sanhi ng kanyang kamatayan ay isang asthma attack. Dahil may naglibing sa kanya sa ilalim ng lupa, ang kaso ay nagbago mula sa pagkawala tungo sa kidnapping. Lumipas ang mga linggo mula nang mangyari ang insidente ngunit hindi pa rin natatagpuan ang dalawa pang bata. Nang walang Sangmin, bumalik si Surin sa kanyang dating introverted na sarili.
Siya rin ay nalilito tulad ng lahat ngunit walang naniniwala sa kanya kapag sinabi niya ang katotohanan. Isang araw, narinig niya ang isang ingay mula sa labas ng kanyang bahay. Nang tingnan niya, nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo papunta sa gubat. Sinundan niya ito at pumasok sa kalaliman ng kagubatan. Pagkalipas ng ilang minuto ng pagtakbo, nadapa siya at huminto rin ang lalaki. Lumapit ang lalaki sa kanya at tinitigan siya ng may pagkamangha habang si Surin ay natulala sa gulat. Nagsalita ang lalaki sa unang pagkakataon at sinabi na siya si Sangmin. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, bumalik si Surin sa kanyang katinoan at tumakbo papalayo habang umiiyak. Napunta siya sa harap ng kotse ni Dokyun at agad na sinabi sa kanya ang tungkol sa lalaki. Agad na ipinagbigay alam sa mga pulis ang insidente at nagsimulang maghanap sa gubat upang hanapin ang lalaki, sa pag-aakalang siya ang kidnapper. Tinanong ni Detective An si Surin tungkol sa lalaki at sinabi niya na nagpapanggap siyang si Sangmin. Hindi natagpuan ng mga pulis ang kidnapper ngunit nakuha nila ang diary ni Surin na ginagamit nila ni Sangmin upang mag-iwan ng mga tala para sa isa't isa. Nang makita ang mga pahina, nagulat siya dahil puno ang mga ito ng mga tala ni Sangmin. Gamit ang kanilang code language, isinulat niya ang lahat ng nangyari pagkatapos niyang pumasok sa kuweba upang kunin ang kanyang hairpan. Naging curious ang mga lalaki sa laman ng itlog kaya't binali ito ni Sangmin sa lupa nang hindi naghihintay kay Surin. Sa kanilang pagkadismaya, wala itong laman. Nang hindi bumalik si Surin ng ilang sandali, pumasok si Sangmin sa kuweba at nakita niyang nakatulala ito sa kanyang kinatatayuan. Sinubukan niyang kausapin siya at igalaw ngunit hindi ito tumugon. Ilang sandali pa, napansin niyang may isang patak ng tubig na nakalutang sa hangin. Lumabas siya ng kuweba at tumingin sa itaas upang makita na pati ang mga ibon ay nakalutang din sa hangin. Pumunta ang mga lalaki sa bayan at nakita nilang lahat, kasama na ang kanilang mga pamilya, ay nakapos. Napagtanto nilang tumigil ang oras para sa lahat maliban sa tatlo sa kanila, na nangangahulugang maaari nilang gawin ang anumang nais nila. Sa unang ilang araw, sila ang hari ng mundo. Kumain at uminom sila ng anumang gusto nila, natutulog kung kailan nila gusto, at naglalaro sa buong maghapon. Pagkatapos ng mga isang buwan o higit pa, nagsawa sila kaya't nagpasya silang iwanan ang isla at pumunta sa ibang lungsod upang tingnan kung sila lamang ba ang mga taong maaaring gumalaw sa mundo. Subalit nasira ang kanilang plano nang malaman nilang huminto na rin ang daloy ng tubig sa karagatan, na nangangahulugang malulubog ang kanilang bangka. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Surin na si lalaking lumapit sa kanya sa gubat ay si Sangmin nga. Itinigil niya ang pagbabasa dahil ang pangunahing prioridad niya ngayon ay ilayo ang pulisya sa kanya. Kung mahahanap nila si Sangmin, tiyak na ikukulong nila ito bilang kidnapper kaya nagsisinungaling siya na wala siyang nakitang sino man sa gubat. Naniwala ang pulisya sa kanya at nagpatuloy siya sa pagbabasa ng journal. Maraming buwan ang lumipas, nagsimulang mabuhay ang mga lalaki sa loob ng isang tolde sa mall. Lumalala ang kalagayan ni Jaywalk araw-araw dahil sa kanyang asma at huminto ang kanyang inhaler sa pagtatrabaho. Isang gabi, siya ay namatay dahil sa pagkakahika at unti-unting pumanaw sa harap ng kanyang mga kaibigan. Lubos na labis ang kalungkutan ni Sangmin at Teshik. Sa mabigat na puso, inilibing nila ang bangkay ng kanilang kaibigan sa ilalim ng lupa sa isang kalapit na beach. Pagkamatay, tumigil din ang katawan ni Jaywalk tulad ng iba. 5 taon ang lumipas ngunit nananatili pa rin ang mundo sa dating kalagayan. Ang mga lalaki ay nagiging mga teenager na ngayon. Bagamat naging mag-isa sila sa maraming taon, patuloy pa rin silang umaasa na balang araw, babalik sa normal ang mundo. Naniniwala si Sangmin na kapag sila ay nagdalawampu, magbabalik ang kanilang panahon. Ninakaw nila ng kaunti ang pera mula sa lahat upang yumaman pagdating ng panahon na iyon. Subalit kahit na sila ay nagdalawampu na, walang pagbabago. Bilang pasubok, unti-unting nawawalan ng pag-asa at nagsimulang mamuhay sa isang kahoy na bahay sa gubat. Isang araw, napuno ng pag-iisa si Sangmin, siya ay sumigaw at nagalit para itigil ang lahat. Nakita ito ni Taeshik mula sa malayo at nawalan ng pag-asa. Ilang araw ang lumipas, napansin ni Sangmin na nagbabago ang hugis ng buwan, nangangahulugang malapit ng muling mabuhay ang mundo. Pumunta siya upang hanapin si Teshik ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Sinuyod niya ito sa buong isla at sa huli, nakarating siya sa huling bangin. Doon, natagpuan niya ang mga damit ni Taeshik sa lupa at nalaman na ang kanyang kaibigan ay nagpakamatay. Sumunod siya kay Teshik bilang huling paraan. Ngunit sa mismong sandali, muling bumalik ang mundo. Lumitaw siya sa tubig at namangha sa paggalaw ng kalikasan. Pagkatapos basahin ang journal, tumakbo si Surin sa kahoy na bahay at sa wakas ay nakita ang kanyang kaibigan. Nagpasya silang ibahagi ang kwento sa buong mundo ngunit hindi sila sigurado kung sino ang maniniwala sa kanila. Samantala, ipinakita ng CCTV footage sa pulisya na si Sangmin ay nasa gubat. Pinaniniwalaan nilang siya ang kidnapper. Sa gabi, pumunta si Sangmin sa kwarto ni Surin para sa emosyonal na suporta. Dahil sa matagal na niyang pag-iisa, natatakot siyang makasakit ng sarili para mawala ang sakit. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ni Taeshik sa construction site at pinaratangan si Dokyun sa pagkawala ng kanilang anak. Naniniwala sila na ang pagsabog sa site ang pumatay sa kanilang anak, at ginagawa ni Surin ang mga kwento upang iligtas ang kanyang stepfather. Samantala, pumunta sina Surin at Sangmin sa ampunan kung saan dati nang nanirahan si Sangmin. Ipinaliwanag ni Surin ang lahat sa warden at lumabas upang tawagan si Sangmin. Gayunman, siya ay hilahin ng kanyang ama sa sandaling iyon.
Lumapit si Sangmin sa kanyang warden na parang ina at sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang mga ginawa bilang isang bata. Siya ay nagulat ngunit hindi pa rin siya naniniwala rito. Naglock si Dukyun kay Surin sa kanyang kwarto sa gabi ngunit pumasok si Sangmin sa likod na pintuan at pinalaya siya. Tumakas sila mula sa bahay upang magdesisyon kung ano ang kanilang gagawin. Naalala ni Surin na nakita ang pangalawang itlog sa kuweba. Sinuggest niyang gamitin niya ang itlog at bumalik bilang isang adulto upang patunayan sa iba na si Sangmin ay walang kasalanan. Gayunman, tutol si Sangmin sa ideya dahil alam niya kung gaano kahirap mamuhay sa pag-iisa. Mas gusto niyang tawagin siyang kidnapper kaysa hayaan siyang pagdaanan ni Surin ang naramdaman niya noong nakaraang taon. Nakita ni Dukyun na nawawala ang kanyang anak at naisip na pumunta ito sa kahoy na bahay matapos ang paghanap ng litrato ng kanya at Sangmin sa kanyang telepono. Pumunta siya roon sa gabi, sinaktan si Sangmin, at sinubukang dalhin si Surin pabalik sa bahay. Ngunit binagsakan siya ni Sangmin at tumakas kasama siya. Kinabukasan, iniimbestigahan ng pulisya ang kahoy na bahay at pinaniniwala ang pinapaikot ng kidnapper si Surin sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa kanya na siya si Sangmin. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Surin ay nasa TV kaya't madaling mahanap ng pulisya ang dalawa. Nagsimula ang isang habulan sa kanila at sa pulisya nang ibinigay ni Surin ang kanyang sarili upang iligtas si Sangmin. Bago sila maghiwalay, hiningi niya sa kanya na magkita sila sa kuweba. Sinubukan ni Detective Ann na ipaliwanag kay Surin na nagsisinungaling sa kanya ang kidnapper ngunit hindi siya naniniwala. Gumawa siya ng dahilan na gustong pumunta sa banyo at tumakas papunta sa kuweba. Inilabas niya ang kumikislap na itlog at ibinigay ito kay Sangmin ngunit tumanggi ito na ibalik ito sa kanya dahil ayaw niyang gamitin niya ito. Nasa bingit na siya na bumalik at kunin ang sisi para sa pagpatay ng kanyang mga kaibigan. Tumakas siya sa gubat habang sinundan siya ni Surin. Sa parehong oras, dumating ang pulisya at hinabol siya. Naghinto sila sa dulo ng bangin. Hinawakan ng isang opisyal si Sangmin at itinulak si Surin pababa ng bangin sa proseso. Tinulungan ng detective si Surin ngunit pareho silang natagpuan na nakabitin sa gilid ng bangin. Sinubukan ni Sangmin na iligtas sila, ngunit bago niya magawa iyon, pareho silang bumagsak pababa. Upang iligtas sila, muling binasag ni Sangmin ang itlog at itinigil ang oras. Nang magising si Surin ilang sandali mamaya, nasa isang beach siya kasama ang detective. Napagtanto niya kung ano ang ginawa ni Sangmin. Bagamat ilang sandali lamang para sa kanya, mukhang dekada na ang lumipas para kay Sangmin. Siya ay dinala pabalik sa kanilang tahanan. Habang kumakain ng hapunan, humingi siya ng paumanhin sa kanyang ama para sa lahat ng kanyang nagawa at tinawag siya ito ng Dad, para sa unang pagkakataon. Pumunta ang detective para magtanong kung paano sila nakaligtas mula sa pagbagsak. Hindi sumagot si Surin ngunit napagtanto niya na nagsasabi ng totoo ang buong kwento niya. Nagmungkahi siya na magbigay ng maling pahayag sa media at sabihin na pinagmanipula siya ng kidnapper. Sa ganitong paraan, mapapatunayan na mali ang mga taong nagbintang sa kanya na pumatay ng kanyang mga kaibigan kasama ang kidnapper. Natapos na rin ni Surin ang kanyang kwento sa psychiatrist. Siya ay natulala matapos makinig sa lahat at nais na isulat ang isang libro tungkol dito. Ilang buwan pa ang lumipas, lilipat si Surin sa ibang lungsod para sa high school. Bago umalis, nagkita sila ng psychiatrist na nagbigay sa kanya ng libro na ngayon ay nalathala na. Sa kanyang paglalakbay papunta sa bapur, nakita ni Surin si Sangmin sa bintana ng kanyang kotse at tumakbo upang makilala siya ngunit wala na siya. Ngunit ilang sandali pagkatapos, nagkita ang dalawa sa deck. Natapos ang pelikula habang sila ay nagtitigan sa isa't isa. Subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panonood.